Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, September 15, 2020. Sama sa randan ang iyatong galiyo kini mga balitang na ipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Taba. Ang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo usab kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages, may palangat ng atong tulubanon ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny Del Santos sa Bacarog sa London. Tawag nato atong partner matagbuntag kung si Hal Maluwanwin o Kando Tabar. Cons, kumusta? May buntag itong viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadangat karon ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national samtang nagpaabot kita sa ato ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Mactan. Ato sang unahon ang front page sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, cash for those under lockdown. Bayanihan 2 helps more sectors. Sa Super Balita sa Sunstar, gate crasher giluba patay. Wedding anniversary party sa Banlot Lungsod sa Sibonga. Sa The Freeman, province bars city residents for tourism activities. Sa Bonnet News, sa The Freeman, matud ni Garcia walay COVID surge sa probinsya sukwahi sa pamahayag sa medical expert. Sa Philippine Daily Inquirer, Drilon sees overprice in government testing kits. Sa Philippine Star, Task Force to review transport distancing. Sa Manila Bulletin, state of calamity may be extended due to COVID. Sa Balita, Probe versus AFP dito deal iginiit. Ug sa Tempo, Pemberton to face U.S. Court Martial. Maug katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national ning tungura atong ipadangat ang atong latest weather forecast gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Jomar Aclarino, good morning. Yes, good morning sa tanang tigpaminaw kanitong latest weather update karong adlaw. Kanina alas 3 sa buntag ang sentro ng low pressure area na atong monitor nagilayon sa 225 kilometro sa may kasagpan, amihan ng kasagpan or west-northwest ng Katarman, Northern Samar. Sulod sa atong 24 oras na forecast ng tibuok sa Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinati ta madag-umo na kalangitan, ug natay mga katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padangin ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga rainfall ug thunderstorm advisories. Kasarangan nga na sa kusog na hangin ang masinati sa tibuok sa Visayas, ug kadagatan kasarangan nga na sa pagkabalaron. Ang gitason sa balod mo abot sa 1.2 to 2.8 metros. Ang temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw misilang kanina alas 5:34 sa buntag ug mosalok sa alas 5:45 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:51 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, Jomar Clarino.
Dagang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag ninyo tanan dinhi sa Pag-asa Mactan. Mubalik ta karong taod-taod aron ihatod kaninyo mga balita nga nakuha sa kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisngaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who
Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu may pahimangno sa mga establisimento nga hugot nga mutuman sa health and safety protocols aron malikayan ang pagkatap sa COVID-19 ug ang pagkasira sa establisimento. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Ipahimangnuan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang mga establishmento nga hugot nga mutuman sa mga health and safety protocols. Kini aron malikayan ang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 sa ilang workplace o trabahoan. Kay duman nga sa miaging semana o sa kabangko ang temporaryo nga nanira sa dakbayan sa Sugbo human nga nagpositibo sa COVID-19 ang mga empleyado nini. Well, ato ang mga establishmento sa syudad sa Lapu-Lapu ato na silang gipaibaw, no? Gipahimangnuan na nato o doon naman ganit mga sintomas sa mga empleyado dili gid nato pa-reporton, no? Mutawag na yun sila sa atong hotline para ato ang matest, no? So muna ang ato ang gihimo, we are one step ahead man gyud, no? Ang hinon ni Chan ngadto sa mga establishmento nga galing doon na sila mga empleyado nga mopakita og sintomas sa virus. Dali kining i-report sa ilang hotline pinagi sa mga numero nga makita sa Facebook page sa mayor. Kini aron daling mapaubos sa swab test ang mga empleyado o ma-isolate samtang kini nagpaabot sa resulta. So karon wala pa lang nagpositive, doon na pala sintomas, dili na nato pagawson, ato na silang i-test, nya ato na silang i-isolate. Ubang sa mayor nga sa kasamtangan, wala pa hinoy mga establishmento sa syudad nga ilang gipasiradan gumikan sa pagkuyanap sa COVID-19. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Gitumbok ni Governor Gwen Garcia nga way basihanan ang pahimangno sa Cebu Medical Society nga musulbong ang kaso sa COVID sa probinsya sa Sugbo. Kinitungod sa gayong wa pagsunod sa health protocols aron malikayan ang pagtakod-takod sa virus. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gitubag sa gobernador ato sa press conference kaganiha ang COVID surge warning sa grupo sa medical expert pinagi silang tigpamaba nga si Dr. Peter Mangkaw. Matod sa gobernador nga sayop og dili tinuod nga dunay pagsulbong sa kasos COVID-19 sa probinsya sa Sugbo. Giangkon sa gobernador nga ang probinsya ang labing daghan og kaso sa tibok Central Visayas nga dunay 505 nga aktibong kaso apan niubos kini gikan sa naging buwan nga nabot og 656 ka aktibong kaso. Apan kung basir ang ratio sa population, matod sa gobernador nga masubos ang kaso sa probinsya itandi sa mga syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Matod sa gobernador nga dunay 12 ka kaso matag usa ka 200,000 ka population ang probinsya sa Sugbo, 38 sa syudad sa Sugbo, 42 sa Lapu-Lapu ug ang Mandawi mao labing taas nga dunay 62 ka kaso sa matag usa ka 200,000 ka mga mulupyo. Ang Cebu City is 960 per 100,000. Ang Cebu Province, 154 per 100,000. Ang Mandawi City, 582. Ang Lapu-Lapu City, 501. Ang Cebu Province, 154 with a population of 3,228,290. Ang Cebu City, 1,012,000 ang population.
Mandawi City 398,106. Lapu-Lapu is 448. Pero mo ato tag-active. Dili ang total number of cases lagi kay sayop man na. Ang active case lang. Gani sa active angay pamagay tan-aon pila may asymptomatic. Gibutog sab sa gobernador nga nisulbog og kalit ang kaso sa probinsya sa nanggablihan na ang utlanan nini tali sa siyudad sa Sugbo. Apan gisalikwes sa gobernador ang pasangil nga wa magsunod sa health protocols ang mamulupi sa probinsya sa mas pagsulob sa face mask, social distancing ug uban pa hinungdan nga misulbog og kalit ang kaso. Gipanag-usab sa gobernador nga gablihan tinuod pagbalik ang kalihukan sa turismo sa probinsya apan hugot kayong gipatuman ang health protocols pinagi siyang giluwatan ng mga executive orders. Allowed na ang tourism. I'm warning you, because of your unfounded statements, himo-himo mong inyong istorya diha. Kay gusto mong ipa-GCQ ninyo balik ang province, you'll have to deal with me because I'm protecting the livelihoods of 600 canyoneering guides in Badyan, more than 300 in Alegria. I am protecting close to 300 pump boat operators in Cordoba, 100 kapin sa Moalboal. I am protecting the resorts that have started to open up na anay nakatrabaho o balik. I'm protecting the Cebuanos here. Basa sa akong EO. Ako pa'y labing una nga ni-insist nga ang tanan kung mahimo open ma-restaurant o unsa pero kung di ma-avoid magbutang og air purifier magsulob og air purifier gawas sa obligatory mask and face shield sa katong mga muserve. Nidugay ang gobernador nga dili ang pagsaka sa kaso ang labing hulga apan ang pagluwas sa kinabuhi nadtong mataptan sa virus din duha sa maigsoon ang nakalas nga mao sila si aning Mayor Marlon og Nelson Garcia. Pagkadaot sa COVID and karon surely after 5-6 months I admire several doctors who have now found a system, case management, nakibaw na sila unsaon. Lagi, one, Dr. Edgar Tan. Sa gobernador ang mga expert na mga doktor nga tutukan ang problema sa COVID-19 sa siyudad sa Sugbo tungod kay ani man kini magpuyo inay manghilabot sa probinsya nga wa kini kasayuran sa makalihukan nga ilang gihimo. Chris Ligan, CCTN News. Samtang gibarugan gyud ni Governor Gwen Garcia ang iyang lakang pagpahunong sa paghatod og dolomite gikan sa minahan sa lungsod sa Alcoy nga giabuno sa Manila Bay. Bisag gipanalipdan sa Malacañang ilang proyekto sa kauluhan. Gani matud ni Governor Gwen nga mirespeto ang Malacañang sa iyang lakang. Si Chris Ligan mobalik sa report. Gibutag ni Gobernador Gondolin Garcia nga girespetuhan sa Malacañang ang iyang lakang pagpahunong sa paghatod og dolomites gikan sa minahan sa Alcoy ngadto sa Manila Bay. Matod sa gobernador nga iya nang gikasulti ang tigpamabas Malacañang nga si Secretary Harry Roque kalabot sa Cease and Desist Order nga iyang giluwatan batok sa Dolomite Mining Corporation o sa Philippine Mining Service Corporation sa lungsod sa Alcoy nga may nagsupay sa dolomites ngadto sa Manila Bay. Gipasabot sa gobernador si Secretary Roque nga usab sa usa ka kaso nga susama ang sitwasyon sa minahan sa Alcoy nga wa mo konsulta sa lokal nga kagamhanan. And I explained to him, walay prior consultation, wala gani approval na, kaya wa man ni masayon. And he said, then kinahanglan, they have to follow the process. Kaya matod niya, siya magkani ang abogado in a Supreme Court case decided. You can look it up, Boracay Foundation versus Aklan. Ang gobernador mingon nga iya lang ilibkas ang iyang kamanduan pagpahunong sa pagtransport sa dolomites ngadto sa kauluhan kun mutuman sa tanang rekwisitos ang minahan. Giklaro hinon sa gobernador nga dili lang ang makolekta nga buhis ang tinguwa sa probinsya apan aron usab malikayan ang grabeng kadaot nga epekto sa sobrang pagkubkob sa kabukiran sa lungsod sa Alcoy. Hindi man para makakwarta, aron ma-regulate, aron
masayod ta. Ug pila naman ni katawsan nga cubic meters ang ilang gipugpog. Sa tanan nato nag-issue nga quarry permits. Ako ra na di 10,000. Ano man? Kaya para pagkahuman sa 10,000, inspeksyon na sad. Ni patuo ba sila? Nagtura ba sa designated area sila ni Bugkog? And if they go beyond, then I suspend the permit. Ipaunog sa gobernador ang operasyon sa minahan may labot sa pag-export og dolomite sa gagamiton sa paggama og putaw og glasses apan ang pagtransport nini isip abono tungod kay wa man kini magsunod sa kasabutan nga ilang gipirmahan. Chris Ligan, CCTN News. Sa laing bahin, Department of Education kun DepEd 7 dulaan sa 1% na nga andam alang sa pagbukas sa klase karong Oktubre 5. Ang ahensya mi-realign na sa ilang pondo aron mahatagan og pagtagad ang modular approach nga paagi sa pagklase. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Inso. Dulan sa 100% na nga andam ang Department of Education kun DepEd 7 sa umaabot nga pagbukas sa klase karong Oktubre 5. Mato ni DepEd 7 Information Officer Amarilis Villarmia nga gamay na lang nga polishing ang kuwang aron hingpit na nga mamahimong andam ang ahensya sa pagbukas sa klase. Nasayran nga napaubos na sa ahensya sa orientation ang mga ginikanan kung unsaon pag-assist ang ilang mga anak sa gayon nga magsugod na ang klase. Padayon nasab ang pag-imprenta sa mga magtutudlo sa mga modules nga gamiton. Human nga mayoriya sa mga ginikanan dinhi sa Central Visayas ang mas gusto og modular approach nga matang sa klase. Of course, no, as much as we would like to claim, we are ready, siguro na apatay, that's the reason why it's actually extended to October 5th, no. That's to siguro na lang jud a little polishing na lang jud siguro, sir. Para nako DepEd has provided man already the things, no, kay mo magid lang gingon there is no other substitute for preparation. Dapat mo prepare man jud ta from the start. Pila to ka months ang atong giandam. We crafted the learning continuity plan and public service continuity plan. Ito ka nasab ni Villarmia nga sa kasamtangan ang ahensya ni patuman na og realignment sa ilang pondo aron magamit kini alang sa modular, online ug blended nga paagi sa klase. Iyang gitugan nga kadto mga pondo nga gamiton unta sa pagtukod og mga classrooms ug pagpalit og mga bangko ug uban pa ang lakip nga ilang gi-realign. Sa construction of classrooms, not unless kung ano siya na funded na siya daan, ongoing siya, pero katong wala pa jud siya na startan, siguro there will be a shift or a realignment yun siya. Nasayran nga sa kasamtangan mikabat na sa 1.9 million ang kinatibuk-an nga enrollees gikan sa pribado ug pampubliko nga tunghaan dinhi sa Central Visayas alang sa basic education. Fach Anthony Inso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, hepe sa Police Regional Office 7 mibahag ngayong pasakaag kaso si bisan kinsa nga magpataka sa pagpakatap sa sayop nga impormasyon diha sa social media nga way basihanan labot sa COVID-19 nga makapahadlok sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mibahag karon ang hipis sa kapulisan sa Central Visayas at ug mga tawo nagpakatapog impormasyon sa social media nga makapalarma sa mga sugmoanon labot sa kaso sa coronavirus disease sa libok rehiyon nga mohimo sila investigasyon labot niini. Barahinoy gibutyag si Police Brigadier General Albert Ignacio pero kung kinsa ang mga personalidad nga naghimo niini diha sa social media pan matuniya nga ang kapulisan mususi sa mga pagpangdaot nga walay basihanan. Yang gipasabot nga dili ang ayan nga mohimo pamahayag ang bisan kinsa nga magapahadlok sa publiko nga walay ebidensya tungod kay ilang gid kini nga pasakanong kaso ngadto sa korte o gipaniguro niya nga bilanggon gid kini. I will really investigate you people. You are doing some saying bad things about Central Visayas. I will assure you that we will put you in jail if you really want to destroy
ang atong sugbo, ang atong mga sugboanon. So I will assure them that you will be investigated properly. Naging sa gibaharan kadto nga mga tawo nga magbinuang sa mga contact tracing forms na dili mohatag sa saktong impormasyon kung sila nakahimamat ba sa mga nagpositibo sa COVID-19. Gipasabot ni General Ferro na mahimo nga mapasakaan og kaso ang usa ka tawo kung sayop ang ihatag nini nga sayuran diha sa contact tracing forms. Actually, it's embedded sa Republic Act 1133-2, this Section 9 on cooperation. And if you are filling up a public document, it is a perjury. That's a giving false statement that is punishable by law. Especially if you are endangering the lives of other people. That's a violation of the law that could be punishable by specific provisions, maybe by the revised penal code or special laws. Samtang gawang usab niya ang mga sakop nga ipakita ang pagkatawhanon nito nga mga tawo nga nagdumili sa pagkooperar sa gihimong contact tracing. Matud niya nga pasabton lang kini nga kinahanglan nga mosunod sa proseso aron pagtino kung wala ba matakdi sa COVID-19, ilabi na nga nakahimamat kini sa nagpositibo sa virus. Arnold Bustamante, CCTV News. Bawat ang mga balita na naipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabarin, yung katong nakita ng nabati sa Siri 47, dili sa CCTN, Channel 47 o sa Radio DYHP. Kung sa ito yung karufo ng kahintang ba sa COVID-19 sa province of Cebu, parang nagka-waman sila magkatunanay. Murag, balising na kaya mga tinubagay. Primero, si Dr. Peter Mancao, ingon nga, tingali o musulbong ang gidaghanon o kaso sa coronavirus sa province kung dili mutuman sa minimum health protocol ang mga tao. Kaya murag na siya nakita nga wa mutuman. Muna yung gingon, kung dili mo tuman, musulbong ang gidaghanon sa kaso sa COVID-19. Kunya, ang DOH, kagahapon, murag mitubag sabi nga, why sulbong? Pato pa, mura, o diuyon sila kang Governor Gwen Garcia nga wa musulbong. Wa may nag-ingon nga doon sulbong. Musulbong pa o pananglitag, dili mutuman sa health protocol. Karon, sa The Freeman, nibalik na sad ang Department of Health. Kunya, ang gigamit, I don't know, if this is only the term of the reporter, basta ningon, unfaced ka, wa mahadlok sa gisulti wa mahadlok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia's atake, ang Department of Health in Central Visayas stood pat on its earlier pronouncement that Cebu Province is the subject of continued monitoring because of the apparent rise in COVID-19 cases there. So, gipadayon lang og monitor sa Department of Health kay mura og dunay pagsaka. Dili sulbong, lain man yung sulbong nga saka. Kung dili og hinahinay kag saka, pwede nga dunay saka sa COVID-19 cases. Si Dr. Mary Jean Loreche, ang tigpamapa sa Department of Health sa Region 7, nagkanayon nga why surge in the province, why pagsulbong sa kaso din sa probinsya, even just an increase of 2 or 3 cases per day, bisag usa or duha, tuluba ka na aumento sa kaso matag adlaw, rason na kana nga makahatag og kabalaka. Muna'y giingon sa Department of Health. Wa man gid sila mga problema. Unya, kini laging ingon nga nisulbong mo manigi ka murag ni ulbong kaspa sa atong gobernador nga sulbong ang kaso. Pero ang katong sulbong nga kaso, ang before adto nga mga words wa ma-consider, wa tingay mabati nga kun o galing dili mutuman sa health protocol ang mga tao. Kaya doon na siya nakita nga wa tumana ang mga protocol. So, isirado na ninyo wa man ni problema kay puros mamuhusto ani. Kunya, ang ato lang hinuon kay ang Cebu City dili makasud og bisita sa mga tourist sites dito sa lalawigan. Wa pa gid hinuon
Kay konsultahon pa niya ang mga mayor, konsultahon pa ni Governor Gwen Garcia ang mga mayor, pero mauna na tumong niya nga dili pasudlon ang taga-syudad sa Sugbo ngadto sa mga tourism sites sa lalawigan. Unsay katarungan tungod kay nahadlok siya nga musaka ang gidaghanon sa coronavirus sa lalawigan. Sama kunos na hitabo kaniadto diin ang Sugbo ug ang lalawigan puros na GCQ gunya murag libre ng duha misaka inon ang coronavirus cases diri sa lalawigan. That means ang Cebu City mo'y nakaingon sa pagsaka sa coronavirus cases sa lalawigan. Unang dili pasudlon ang taga-syudad sa Sugbo ngadto sa probinsya. Kay atong malikon, capital does not want a spike of virus cases in the province like what happened in June when it opened its borders to Cebu City when both transitioned to general community quarantine. Kanumdo mo itong panahon nga murang nagpariha nga general community quarantine ang dakbayan Subo, lalawigan sa Sugbo. Yes. Muna gipasabot ni Governor Garcia. Una, in the first week of June, the province had 168 cases, but the number rose to 617 by the fourth week of the month. Kay i-open man kuno dayon god ang access sa Cebu City ngadto sa province. Kunya, kay giabihan na ba ang mga tourist facilities, ang mga tourist sites sa lalawigan niadtong Agosto aron lagi nga mabalik in town ang ekonomiya sa mga dapit. Labi na gyud dito sa Oslob, kay Oslob kuno 30 milyones ka pesos ang nawa nga kita in town niini sukad gikanselar ang ilang tourism activities kanang pagtan-aw sa whale shark niadtong Abril. Muna nga ilang ipadayon ng tourism activities. Apan lagi, dili pasudlon ang Cebu City, ang taga Cebu City ngadto sa province. Actually, ang akong fear ani sir nga moabot na noon ang panahon nga tingali bag mairita si Governor Gwen, mubalik na sa dig ka-istrikto ang atong border controls between Cebu City and the province, which is mo'y nahitabo ka ni adto nga kung Cebu City ka, di ba, di amtoy time mapapilion ka og taga-province ka yan, diba, pag Cebu City ari ka. Kaya wabi makabuot sa local government unit kung ang ilahang tumong is to protect their people, di ba? Yeah. So, mauna, and kaso pa, ang taga Cebu City, mo gyud mananakod. Murag mauhon tingali kay mura naman kaanig madugay ang taga Cebu City, mura na magsanglahon kay sa una, di ba, nahimo gay nang joke sa uban nga sa una gikan kag Cebu sugaton ka kay nakaydang lami, nakaydang kuan karon dili na ay iyon na kumpiyansa kag gikan rob nag Cebu City. So unfortunately, no, even my friend in I think Bacolod or Iloilo, one of those places, niingon nga kuan na ay nakasud LSI from Cebu City, and isn't that also a bit kanang makaluya nato nga naa sa Cebu City kay ang uban biya mga cases tungod matud pa sa mga LSI gikan sa Cebu City, ang uban mga LSI gikan sa Manila. So most of these cases did not originate from the place but somebody who arrived to that place. So mao na makuan ta oy tinuod ba na ang kanang tourist spots karon ilang ilimit, dili lang usa ilang i-consider nga kung taga Cebu City dili lang usa, because the fact remains nga hangtod karon do na pay daghang kaso sa COVID diri, not as much as before but still nagyapon, di ba, 300 plus man to as of yesterday, right? Yeah. Okay, unya labi na gyud kay mura og minusa na ang gilayon sa social distancing. Pero murag ilan ang kuan, murag ilan ang i-review kay
I think nigawas ng balita around 2 days ago, if I'm not mistaken, or over the weekend, katong transport nga distancing. Pero doon na naman goy mga nipadayag ng mga doktor, no, dito sa kauluhan ni padayag sa ilahang kabalaka ug mipahimang no nga kining pag-cut o distancing cut o paggamay sa gibutang unta nato nga gilayon, dili matud pa sa mga doktor, dili kuno maayong karong panahona or ill-timed, dili kuno sakto ang timing sa Department of Transportation kining ilahang laka nga hinahinayan na og minus ang distansya, kining physical distancing sa mga pampublikong sakyanan tungod kay basin kunog usa sad lis makaingon nganong musaka na sad og balik ang mga kaso sa COVID infections labi na sa nasod tungod kay wa pa intaw ni nakakita og ilahang gitawag og significant decline in the number of COVID-19 cases. Ang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 nitumbok nga while nakita nila ang dakong panginahanglan sa pagbukas pagbalik sa ekonomiya, sila supak sa laka nga i-relax kining physical distancing rules tungod kay matud pa sayo pa kaayo sayo pa kuno kaayong mga panahon aron usbon ang mga laka nga gihimo unta sa gobyerno aron pagpakgang unta niining virus. Unya ilahang giklaro nga sa Department of Transportation man particular sa mga sakyanan nga usbon ang distansya. Matud pa nila, ang question is not should we reduce social distancing or not, but when can we do it? Dili ko na pangutana kung minusan ba, but ang pangutana is kanusa ang saktong panahon nga usbon kini. Sa ilahang panglantaw, sayo pa kaayo matud pa. Tungod kay posible nga musaka ang mga kaso o mo minus ang atong recovery o muhinay ang recovery kung karoning panahona buhaton. Matud ni Dr. Antonio Danza, ang tigpamaba sa mong koalisyon nga gilangkuban sa kapinsinto sa 60 ka mga medical society. So, ang World Health Organization recommends physical distancing of at least 1 meter. Despite the apparent absence of bisan pa man matud pa sa kawadon sa scientific evidence showing how its policy revision could impact COVID-19 in the country, ang Department of Transportation nipadayon silang plano nga paubsan gikan sa 1 meter ngadto sa 0.75. So murag sakto ba sir gikuhaan siya og mga kuan 1/4 ana no so gikan sa 1 meter ni dol gamay gikan sa required distance tunga ang gikuha. Okay, so tunga sa tunga o sakto lagi 1/4 no 1/4 ikuag 1/4 between sa mga pasahero sa mga pampubliko nga sakyanan ni adtong Lunes. Unya muna, ikaw, do you agree nga dili pa karon ang saktong panahon nga minusa nato ang atong distansya sa kining mga sakyanan? Yes, I think we don't have to talk about minus sa pagkakaroon, no? Ang atong kung gusto ta mutabang sa atuang mga operators o mga drivers sa mga sakyanan, sa lain nga higayon na doon na ba kitay ihatag kanila nga gamay nga subsidy, kana lang yun ana, dili kay sakripisyo ng mga tao. Ang mga tao man, ang mga pasahero may masakripisyo ko nini. Para silang kita, no? Iman ka? Musaka pa mo minus pag yun ni sir kay pag Friday ilang gi-announce 1/4 0.75. So ikaw man kuno ana minus na sad 0.5 meter after 2 weeks. Nya 0.3 meter. September 25. Oh, di ba? September 25 1.5 5 meters, 1.5 0.5 meters ang tangtang sa ato pa katunga na lang. Yes. Kunya by October 12, 0.3 meters na lang yun. Oh. Sa ato pa magkagamay, magkaduol pag-ayo, no? Well, ako, nakasabot siya ko nga atong tabangan ng mga drivers of operators, but there is a better way, no? Pila naman kay guna og pananitan imo hatagan siya. Kasi kay pananitan atong hatagan sila tax holiday for the moment, no? Na dili sa aga mo bayad og mga buhis. Wala sa rehistro. Dili kay ang isakripisyo nimo ang mga tao, ang mga pasahero. Correct. Kay mura bag ka nang sa eskwelahan ba nga while wa pay bakuna
wa sa eskwela. So wala say physical classes. Murag na ang Department of Transportation unsa kay ilang basihanan ani? Unsa kay ilahang gihimo nga basihan aron pagpatuman nga minusan ang distansya mo ni unsa kanta ni kuan irog-irog dirig jutay mo na gibasihan. Oy, taod naman minusan naman sige irog-irog dirig jutay kay murag nagpabilin ang kamatuoran nga doon na gyapon mga kaso sa COVID unya wa pa gyapon bakuna unya sikit-sikit ani di na mada sa una mo na sikit-sikit kay walo-walo rin karon distansya amiga kay aron dita magtako diri nya karon balik na sa tag-irog-irog murag ambot unsay may pikto ani no I hope nga murag this time I hope nga murag nahug ni sa ilahang trial and error ba nga suwayan kung okay bag di ba but remember ang inyong gitestingan kinabuhi sa tao panglawas sa tao so agree ko nga karon dili ron ang panahon nga mag-eksperimento tag mga ingon ana nga usab-usab kay makalibog ni sa mga public transport operators, drivers, and sa mga pasahero. Maglibog na pod. Ang ako na dong nag-interview man tong usa ka undersecretary sa DOTR. Tingon siya nga gisgutan man kuno ni sa usa sa mga meetings na diha si Health Secretary Francisco Duque. Wa man kuno mo against ni Francisco Duque. Ang atong Health Secretary. Unya so okay para nila but now karon murag gitawag nilang attention no, sa World Health Organization. Gusto ni World Health maintain tong 1 meter. So mo na ato nga there are other ways, better ways nga atong mapatuman pagtabang sa mga drivers and operators subsidy no ngadto kanila unya ayaw itabi sakripisyo ang mga pasahero ato ni sakripisyo gamay income kaya ba mo kung gamay taong kay income ng gobyerno pero ato kung parang nga minus arkabala minus pagkainon o kanang multa sa mga dakop yun na ba ay minus-minusan lang. Usahay di na to malikayan makaingon ta maong magpatuyang lang ni sila gingon ani kay di man gud sila manakag public transport doon na gud ni ilang kaugalingong sakyanan doon na ilang kaugalingong driver mao na nga importante unta ibutang nato atong mga kaugalingon ba sa mga sumasakay nga mo'y maapektuhan sa bisan unsa mga kausaban nga inyong buhaton para ato inyong barrier sa good na unsa man so kanang before ta mo buhat o mo desisyon og usa ka butang huna-hunaa ka usa ka duha ka tulo ka upat una gyud nimo ingon nga kani final na gyud ni kagihuna-huna na gyud nako kadaghan ka buok para sa di among ang mga inosente in town nga mga sumasakay nga subject to change without prior notice lang kanunay. Kining Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 kun HPAAC mao ni sila ni-recommend katong hinumdum ka nga sila time out na tungod kay murag overburden na kayo niya overfatigue na nga to ang mga frontliners na ingon sila nga ibalik gani unta sa ECQ kunya ang GCQ na ang Metro Manila nato gibalik lang og after mga 1 week man dito gibalik og modified ECQ mao ni sila no mo ni sila ang grupo na karon dili sa uyon nining pag-ease sa kining social distancing. Unsa man mo break sa takon? Break sa ta. Balik ta karon taod-taod duman sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Moinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Subo. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Sir tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako ang kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphemot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you.
Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy o dagkana si tinta ka establishmento dinis dakwen sa Sugbo ang nasirado na. Sukad pagsugod nining COVID-19 outbreak ang Cebu City Government ni pasirana sa 70 ka mga business establishments pinaagi silang business permit and licensing office kon BPLO. Iyang ipasabot na kining mga establishmento voluntaryong ipasira human nag-inspeksyon sa BPLO ug nakita ang ilang kakuwang sa pagtuman sa minimum health standards sama pananglit sa pagsulob og mga mask ug shield diya sa tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Ang pag-put up og mga barriers ingon man ang distancing sa mga lamesa sa matag opisina, ang disinfection protocols o ang pagsusi sa temperatura sa mga trabahante nga musud mismo o sa mao nga mga establishmento. Suma ni City Legal Officer Ray Gelon ang tigpamaba sa syudad. Kining tanan, kinahanglan na comply sa mga employers kay kung dili kini ma-comply pasirhan, nalipay lang ta kay uban voluntaryo gayon nga mipasira ugani kadtong uban mi gipahimangnuan lang na i-comply apan mipasira gayon sila. Ilabi na kadtong nakita nga dunay nag-positive sa ilang mga trabahador atol sa contact tracing nga gipaygayon sa mga contact tracing teams dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Si 70 ka mga establishmento, 7 have the longest suspension of work na miabot og 14 ka adlaw samtang ang uban miabli mga 3 ngadto 5 ka adlaw og mituman sa maong intervention that includes the extraction of patients and the transfer to a facility and disinfection of the workplace among others. Sige, na kanayon, nga ang 7 ka establishmento nga mo'y taas o suspension sa work, upat nini miabli pag-usap. Okay. Mo kini ang ato nga nahibaw-an mga igala, 70 ka mga establishmento. Part na sila, sir, sa katong part na sila sa provision sa executive order ni Mayor Edgar Labella nga pagbukas og balik sa mga establishmento diri sa Cebu City, kinahanglan sila mutuman og mga nagkalain-lain mga proseso, no, sama ni anang istrikto nga pagpatuman sa minimum health protocols, pag-adjust sa ilang arrangement sa ilang opisina aron doon na distansya, pagpasol og mask o sa mga empleyado, pagbutang anang mga sabon, mga alcohol. Unya duna sad matud pay kinahanglan i-submit nga assigned mura siya health officer or health in charge ana nga opisina para og dunay kinahanglang i-report sa City Hall buhato na siya mo ay point person in terms of kanang doon na ba'y mga kaso nga nasigpatan, doon na ba'y mga sintomas nga nabantayan. At the same time, gibutang sab sa executive order ni Mayor Labella nga anytime mapahigayon og random inspection ang business kining BPLO, Business Permit and Licensing Office. So katong mga sitinta doon na siguro toy na inspeksyonan nya nakit-an nga dili 100% compliant mo to nga sila na mismo mo ni desisyon nga manira lang usa niyang uban mo abli lang kung nakakompleto na. Okay. So ako sa nagtuo nga ang kining gagmay nga tindahan kining dili kay daghan og di kay dako lugar unya sa pag-arrange nimo
sa imuhang lingkuranan aron mo follow ka sa social distancing, makita nimo nga gamay na lang kay makalingkod nga customer, kunya daghan pa kay kuskus balungos. Jadi kay daghan na ang mga customer sad nga mo patronize karon ining mga ingini sa imong tindahan, unang manira na lang gyud sila. Daghan naman kaayo ang mga requirements nga kinahanglan. Dili lang kini din Subo, but all over the world daghang na nila. So ato ning mapaabot yun, unang daghan kay millions of people are unemployed this time. True. Usa nag-iingon na to kanina tukon nga kung galing aduna ka pay trabaho karon, pasalamat ka na pa kay trabaho. Ayaw og isog-isog. Kinahanglan mutuman ka unsay angay nga tumanon. Unya, ato sang naibawan, ipatawag di ay ang MGB-7 sa lalawigan sa Subo, sa Junta Provincial. No? Kinihinoon, ako nagtuman ko nga, patubad, mga MGB, MGB nga, among gihatagan ng permit. Kay, dugay naman kayo ni. Di man ticket yan, Manila Bay. Ako, naibawan mo ko nini. Daghang in the pitch Manila, din Subo, ang namalit na diha og crash nga dolomite para i-abuno o himuon nga building material. Labi na gyud gusto sila nga puti o nindot ang abuno. Labi na gyud kanang sa mga beaches. Nagtuo ganay ko nga katong Singapore, kanang Sentosa Island, di ba dito mga? Nagtuo man ko nga dolomite. Kanino man sila nga white sand kun na from Cebu o dolomite na. Unya napay daghan ang uban kaniningon ang Hawaii dito sa Hawaii unsa na lang gid ang Hawaii nga ni puti naman nagba nagkinahanglan pag kulog mga dolomites para i-abuno. Unya dili dinhira sa Mindanao na malit sa dolomite diri sa tuwa dugay na kaining mao karon lang nakibaw ni Governor Gwen Garcia nga na maligya rin sila locally unya wa sila mohatag og bahin sa halin ngadto sa local government unit, in this particular case, Alcoy, o sa provincial government. Kunya, pa-explikaron nila maayo ng MGB. Apan, ang Malacanang, miingon na ngadto sa Department of Environment and Natural Resources nga pag-istorya mo ay i-open ang inyong communication lines, istoryahe ang gobernador sa Subo. Sa ato pa, murag si Secretary Roy Simato, may mag-iistorya ni Governor Gwen Garcia. Ningon ra ba si Governor Gwen nga suportado matud pa siya sa Malacanang kay nag-istorya gid silang Secretary Roque kay daha pa siya gisite nga jurisprudence no nga si Roque mo usa sa mga abogado kaniadto sa pagpasakag kaso which is actually true no kay before na nahimo nga tigpamaaba si Roque sa administrasyon kugihan kay na kaniadto mo pasakag kaso mo butatong na-appeal to niya pasakag kaso katong PhilHealth kaniadto so unsaon na ron kaha I can only imagine the phone calls and the discussions and the back and forth between the DENR kang General Simato and the people tasked to do whatever needs to be done in the Bay no so vis-a-vis the governor's statements about this matter as well. Well, I think it would be easy very convenient for Secretary Simato to just tell kining Dolomite company na pangayo mong permit. You consult with the local government unit o sa province, with the governor, the mayor. Kunya, pagkahuman, kadtong wa ninyo mahatag na mga shares sa inyong halin ngadto sa local government unit ihatag. So, yun yan na. And they continue on with their project. The Dolomite is owned by the Japanese. They're very rich. No? They have been earning money ever since. 25 years ago, sobra pa. Sobra 25 katuig na sila diya. Inong kayo ng 40, mutuo pa ko. Katuig na sila nag-operate diya. And they're selling left and right. Exports and local. So, kining MGB, hindi ko lang silang ingon nga, ang gitagaan, o kung galing mo ni kinahanglan yun, because that's the law.
giuting kay man pag-ayon ni Governor Gwen na dagang mga igsuon ug ingon man sa iyang amahan ang iyong abogado. So kita gini plus karon si Harry Roque pamaba sa presidente ni pagayugid kang Governor Gwen sa Baruganan. So I think while ay mahimo ang DNR nini but to support Gwen and aron mapadayon ng ilang project istoryahon na lang si Gwen o kinahanglan tawanan lang si Gwen na ma-release po itong due or share sa local government unit o sa province as far as the dolomite sales is concerned. Mura man tingali na kung galing nananay permit kunya tagaan na siya share awan man tingali problema na nakons doon na pa ba? I think it's just a matter of reaching out and discussing it thoroughly, no, para mawagtang ang mga misconceptions and mahapsay, maplansya ang mga nangakusnot din nga mga relasyon. Kay that's also important. And I'm sure nga dili pod na mangisog og ingon ana ang LGU kung wa sad sila basihan. So then karong mga panahona is the task for the firefighters in the communications scene. So karon kinahanglan musalida na ang mga ang mga crisis managers. Kay in this case, this is a crisis management issue man on the part of the mining firm. So and then I'm sure kung ikahuman na sa kanang makuting pagkulokabildo makuan na ni maplansya ni. Pero of course, they have to pay what needs to be paid. Yes. They have to correct their practices. Kaya klaro ba sa gobernador nga maunang dili ingon ana kataas unsa yang gi-explain ganina sa balita ni Chris Ligan. Because after a certain number, ilan ang inspeksyonon kung nagpadayon ba sa pag-comply. Because it's true. Usahay biya, igura mo comply kung mulukat og permit. Kahuman pwede ra mo lingyo-lingyo. I'm not talking about this particular case but it's a common practice for some. Mura bag ka nang nagtukod kag balay, nagtukod kag building, igula ka mulukat og building permit. Come on, di mo tiwason basta kay nilukat lang ka. Ingon ana ba? Kanang for compliance lang for the purposes of getting a permit. So importante na nga kanang sustainability of the compliance kay it means a lot also. Okay, at tingalig atong basahon ng atong mga text messages. By the way, karon gyud ay ang birthday ni Dale Bishnet. Happy birthday, Dale. O karong adlaw diri. Years to celebrate. Karon diri o karon didto? Karong adlaw. Philippine time. Yeah, Philippine time and sa ilang time. Okay. Happy birthday. May you have more birthdays to come. O mga nagsaulog sad sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Ako sa ning susiyon atong mga text messages. Pwede ra sad og punan sa nimog usa sir samtang ako pang gipangita ang ato ang mga ubang mga mensahe. Okay. Di among giingon nga niadto gahapon 35 ka barangay ang COVID free karon 36 na, no? Kunya ginganlan na cons ang mga barangays na COVID free sa Cebu City, mga barangay nga way aktibo nga kaso Kalamba, Adlaon, Agsumot, Babag, Bunbon, Budlaan, Kabidongkot, Dayas, Ermita, Guba, Kinasangan, Usaran, Mabini, Malubog, Pamutan, Pasir, Pulang Bato, Lagip Usab ang Pungol, Sibugay, ang Kiyot, San Antonio, San Nicolas Proper, Santo Niño, Sawang Calero, Sinsin, Sirao, Sulun 1, Tipadilla, Tabunan, Tagbao, Tinago, Tuong, samtang ang COVID-free sukad niabot ang virus. Sukad pag hindi kaniadto, wa gini kaagi og coronavirus diha infection paril tap buot og sudlon 1. Samtang 19 ka mga barangay sa Bayan Sugbo ang adunay labing minus 4 ka kaso sa mong virus, din 39 ka kaso ang labing daghan na nahimutang sa barangay Apas. Nagsunod sa Apas labing daghan o ang Tisa 19 ka mga kaso. Ya sunod Lahog 15, Guadalupe 14, Talamban 14, Bakayan 11, Mabolo 11, Bulaca wow, Kamputa wow, Basak San Nicolas 7, Busay 7, Capitol Site 7, Pitos 7, Labangon 4, Cogon Pardo 4, Inayawan 4, Barangay Luz 4, Tejero 4,
samtang ang laing 25 ka barangay adunay usa ngadto sa tulo ka aktibong kaso. Si Attorney Janine Aragones, Incident Commander sa Emergency Operations Center, nagkanayon na adunay tulo sa mga barangay nga mahimong COVID-free kung way bagong infection. Sa data sa Department of Health 7, adunay 385 ka aktibong mga kaso ang Cebu City, apan si Aragones ubos nagkanayon na ubos kini sanglit adunay cut-off ang paghaskas sa DOH. O kana ang atong nasayon, ang nasayon nga 36 ka mga barangay sa Cebu City nga COVID-free. Cons? Alis sa mga mensahe nga ito nadawat sa ato ang online live stream sa Facebook. Ikang Brother Mark Rosel Colar, good morning. Hello Cebu. Have a lovely day ahead. Sister Malu Inocando Tabar Radmani and Brother Ferdy. From Nala Amodia, hi mga idol. Good morning. I-greet ko sa taga Pasil. May buntag ninyo din ha. Ma'am Abet Salili Suwaco says good morning and hello Cebu. Ma'am Helen Herrera, may buntag. Si Richie Encarnacion Batuigas, hello Cebu. Good morning. Good morning Sir Manny. Ma'am Malu, happy Tuesday. Happy Tuesday. Raimundo Flores Jr. says happy birthday cuz Hebi Sunico. Sir Elizer Likayan may buntag og happy birthday usab karon ni Brother Glenn Villaver, ang kapikas ni Maricel Escanilla Villaver. Boss Glenn, happy birthday. May you have more birthdays to come. Happy birthday. Okay? Unya, wala tayo oras at sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang iwag sa galang mo. May mga higayon nga gusto kitang maminaw sa katao. Apan naungguhan na lang nato, mawaday kita makadungog sa iyang gisulti. Ang pagpaminaw may nungdanon kayo sa karelasyon, ingon man sa atong pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May mga higayon nga kinanglan nga ibutang nato ang atong mga cellphone, remote control o iPad aron makapaminaw tag gusto niya nang nakigsulti ka nato. Sa Lucas 9:44, si Jesus pingon, ayaw ka mo kalimod sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Dili samara sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga namati ug maayo sa iyang gisulti kay may nungdanon iyang gisulti. May nungdanon nga kita pamati kayo kung unsay isulti subang kanato. Labaw sa tanan, kinanglan mamati kita o makigsulti nato ang Ginoo. Ibutang kayo ang atong kasing-kasing siyang tuloy. Nagsun, mo kini ang pulong na naghatag giya kanato nining adlaw. Pagampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Lang itong amahan among Ginoo. Tudloy ako nga makabao nga maminaw kung unsay isulti kanako kanimo sa mga katawhan. Nga tao nga gigamit nimo aron makapaghigmata kanamo. Kining tanan lang itong amahan among gipangayo. Pinagi si mong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Samahan sa anak ni Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua man nagtapos sa atong tulumanon. I would like to greet sa daig happy birthday again ni Sir Glenn Villaver. Happy birthday usab ni Sir Guillermo Crisostomo Artajo sa Cebu City Government ug ni Ma'am Maria Mercy Abelia nga nagsaulog usab siyang adlaw nga tawhan karong adlaw. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga
kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Anton sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanyo nito Santos Camisa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, at mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.